Talagang pinag-uusapan po dito at hindi lang dito pati sa abroad ang pag-amin ni Colonel Rohina Garma, isa sa pinakamalalapit o malapit kay dating Pangulong Duterte sa isu pa rin po ng may kaugnayan sa di umano human rights violation ng nakaraang gobyerno at sa operasyon kung paano inilunsad nila, paano ang bayaran, paano ang operation sa kautusan daw ng dating Pangulo. Ito po ang mga sagot ni Garma after niyang basahin ang kanyang sinumpaang salaysay na ang tinuturo ay ang dating Pangulo nag-utos sa mga reward system. Ito yung operation kung paano ginagawa. Pakinggan po natin ang question and answer na ginawa ni Congressman Manuel dyan po sa Kongreso. Mr. Chair, sa affidavit ni Colonel Garma, binanggit niya na siya ay dating pinatawag ni former President Rodrigo Duterte. Nung pinatawag siya, ibinahagi ba yung plano na i-implement nationwide yung war on drugs? Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, nung mayor si former President Rodrigo Duterte sa Davao, implemented na doon ang war on drugs based sa kung paano natin siya ngayon napoperceive. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay, Mr. Chair, at least ngayon, buti po ay na-admit iyon ni Colonel Garma dahil nung nakaraang mga pagtanong po natin ay hindi pa agad din yun napuput on record dito sa komite. At least po ngayon ay alam na po natin talaga once and for all. Mr. Chair, nung station commander si Colonel Garma, nung panahon ni former President Rodrigo Duterte as mayor, iyak na. Ibig sabihin po ba nun ay, given her role, isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Tama po ba iyon, Mr. Chair? Hindi ka agad nakasagot. Ang tanong, siya ba nag-implement ng war on drugs sa Davao? Ang tagal po ng sagot. Hindi pa sumasagot sa tanong. Hindi pa sinasagot. Ang tanong, ikaw ba nag-implement ng war on drugs sa Davao? Paki-clarify mo lang yung question. Yeah, Mr. Chair, ang tanong ko po dahil naging station commander po si Colonel Garma noong Davao Mayor si Rodrigo Duterte. So, ibig sabihin po nun, given her role, ay isa po siya sa mga nag-implement ng war on drugs sa Davao. Yes, Mr. Chair. Naku, umamin. Mr. Chair, umamin na siya nagpatupad ng war on drugs sa Davao. Dahil kasama po siya dun sa mga na-mention kanina from NUPL, yung Davao Boys and Girls. Tama po ba, Mr. Chair? Mr. Chair, can I explain my answer, Mr. Chair, so that maintindihan po ni Congressman? Sige. Oh, yeah. Pakilapit lang po yung microphone Yes, sa inyo. This is how it works actually. Paano? Pag magkandak po ng police operation, kasi po ang police, if the operation po is successful and you file the case in court, you will submit a report sa City Hall monthly at nakalagay po doon na na-file po yung kaso, nakalagay din po yung IS number po, proof na na-file po yung kaso and the details of the case. And once isubmit mo to, yung operational expenses po ay nare-refund. That's 5,000 pesos per case po, per operation. Ngayon po, kung malaki po yung operation mo at kailangan mo ng operational fund, gagawa ka ng co-plan, you will also request po sa City Hall for the funding of the operation. Nung mayor pa si Duterte noon, ganun pala ang sistema. Now, in case din po na nagkaroon po ng operation and subsequently po nagkaroon po ng death on the part of the suspects po, during a legitimate operation,
meron din pong corresponding amount po na Yun. binibigay, Mr. Chair. So that is how it works Yun pala yun. po. So, may Mr. bayad Chair, pag minamatay, ibig may bayad sabihin ang operation. ay Yun. Totoo ngang merong Davao Boys and Girls na nagpatupad ng war on drugs. To confirm, Mr. Chair, tama po. Grabe, ano? Na yun yung mode of operations as described. Tama po ba? Yun yung kinakonduct. Yun yung ginagawa nitong Davao Boys and Girls. Ganun po yung sistema po ng how you will refund yung operational expenses. Kung ano po yung tawag nila at ano po yung ipinangalan, ay for me, it's not relevant as long as yung process on how the funds are being provided po, yun po yung ina-explain ko lang Sabi, po. If pera that yung is how gumagalaw po ang sa operation pag-proceed, that's how at saka reward. it is politically described po, then that's it po. Okay, Mr. Chair, dun sa reward system, kasi nasa affidavit din po, na nire-refund ang operational expenses, tapos may funding din para sa planned operations, ito yung co-plan, tapos may reward din kapag napatay yung suspect. Tama po ba, Mr. Chair? Yes po, Wow. Your Honor. Ayan Mr. na. Chair, may nakuha po kasi tayong impormasyon, although nung mga nakaraan ay parang haka-haka lang siya, pero ngayon na nag-hold tayo ng investigations ay nakakakuha po tayo ng mga sources na pagdating po dun sa reward system ay kapag ang napatay ay isang pusher, yun yung tinatawag na level 1, tapos 50,000 ang reward. Mako-confirm po ba yun ni Colonel Garma, Mr. Chair? Pero, ang lupit ha. Sandali lang ha. Sandali lang at commercial lang sandali. Ano ha? So, ang lupit nung statement ha. May 50,000 ba ang sinasabi? Doon sa unang report? Sandali lang ha. Tingnan natin kung paano sagutin yan. Mr. Chair, I am not so familiar po sa specific amounts. Yun. Hindi daw. But true, there is a amount po per level. I think Colonel Yun. Leonardo can explain po Per kung level, ano yung ibig specific sabihin, amount. Kapag conforme sa magkamali po akong sasabihin na ranking. 50 nga o 100 o 1 million yun. But there is a corresponding amount per level, Mr. Chair. Sige. Mr. Chair, sa information na nakuha natin ay merong 4 na levels. Yan. Yung level 1 ay 50K para sa pusher. Kung napatay ay pusher. Kung big time pusher naman ay yun yung level 2, 100K. Tapos kung narco-cops, narco-politicians, or protectors ay 300 to 500K. Tapos kapag trader, manufacturer, chemist, yung mga ninja cops, or mga financiers, yun yung level 4, 1 million yung reward kapag napatay sila. Familiar po ba yun kay Colonel Garma? Yung ganong leveling and amounts? Grabe. May amount po, Mr. Chair, from what I understand, starting 20,000 to 1 million. But I'm not Yun. familiar sa mga bracketing po, So, Mr. Chair. 20,000 to 1 Mr. million Chair, ang yung bayad 20K, per ulo. Per head Yun po na yung mga napapatay. street level or mga small time na natatag na involved sa drug trade. Tama po ba? Most likely kasi yun po yung pinakamaliit na amount as far as that's I know, Mr. Chair. And to compare, Mr. Chair, yung mga napatay dun sa Davao Penal Colony ay dahil ang kanilang task di umano doon sa drug trade ay yung pagiging mga chemist. Kaya kapag ganun, level 4 sila. Kaya naging 1 million per head yung presyo, kumbaga, or yung reward para sa pagkapatay sa kanila. Tas dahil 3 sila, kaya 3 million. Tama po ba, Mr. Chair? Hindi ko po alam, Mr. Chair, hindi ko nakita kung magkano kung talagang mayroon pong na-classify sila kung anong level, ay hindi ko po nakita kasi. Pero you can confirm na yung pinakamataas ay 1 million. As far as I know, Mr. Chair. 20 to 1 Kaya, million pesos. Mr. Chair, doon sa
pag-i-implement ng war on drugs on a national level, doon sa pakikipag-usap ni Colonel Garma kay former President Rodrigo Duterte, sinabi ba niya na meron siyang layunin na yung Davao model ay i-implement sa buong bansa? May ganun po ba, Mr. Chair? Yes, Mr. Chair. And Mr. Chair, doon sa ganitong plano ay on loop po doon ang incumbent senator na si Bongo. Tama po ba? Mr. Chair, I didn't get the question. Kindly repeat po, Your Honor. Mr. Chair, doon sa plano na itong Davao model ay implement siya sa buong bansa, based sa naging affidavit, gusto nating ma-confirm na mayroong papel din dito si Senator Bongo. Tama po ba? Sa aking understanding, it would appear, Mr. Chair, kasi po siya ang minimit ni Sir Leonardo. Mr. Chair, kapag may napatay na suspect dun sa drug trade, kanino unang nire-report yung mga instances na merong napatay? Sa ground kasi may gagawa ka ng report, Mr. Chair, spot report. And then, meron pong phone number na na-disseminate sa lahat po ng RD, PD, Grabe operation, ano? Kung saan po tinetext po yung result ng police operation. And these phone numbers are handled, hinahawakan po nung mga tao po ni Sir Leonardo. Mr. Chair, since naging bahagi po si Colonel Garma ng War on Drugs sa Davao, familiar po ba siya or alam po ba niya kung meron ding kompetisyon sa iba't ibang mga police stations sa number ng mga napatay? Lalo na kung meron palang reward na napatay yung isang tao as compared to inaresto lang. So meron bang ganong tipo ng kompetisyon among police stations? Wala po, Mr. Chair, during our time. Mr. Chair, pagdating naman sa kung paano na-incentivize yung mga iba't ibang police stations or police officers, ano po yung mga pamantayan dati para masabi na ang isang police station ay effective sa pag-conduct niya ng war on drugs? Meron kasing, sa amin nung sa Davao kasi po, it depends po kasi sa station na hinahawakan mo kasi naka-profile na po yan kung anong classification po ng drugs, kung infested po ba ng drugs yung mga barangay. So meron na pong projection po kasi meron po kami noong tinatawag na yung may baseline po kasi kami na naka-establish during that time. Yeah. So projected po. Yeah. So ayan po, inamin talaga ho ng tuloy-tuloy, walang tinago si Colonel Rohina Garma, isa sa malapit sa dating Pangulong Duterte, ang sistema ng reward o reward system. Paano ang proseso ng pag-claim ng pera, may bayad ang operation, may reward ang mga pulis sa mapapatay, conforme sa level. So ang sinasabi ni Garma rito, mula 20,000 hanggang 1 million ang reward system. Conforme sa personalidad na matutumba sa kanilang operation. So, pinakamaliit, 20,000. Pinakamalaki, 1 million. Ganong katindi. Wow. Wow. Ano po ang inyong masasabi? Please like, subscribe, and follow. Marami pong expose, maraming pag-amin ang si Colonel Garma, dating PCS o General Manager, sa lahat ng operation dahil alam niya from day one na ang dating Pangulo ay naging Pangulo 2016 hanggang sa matapos, at kahit no ang dating Pangulo ay mayor pa ng Davao City, inamin din po dito sa Quadcom hearing. Inamin ni Garma nang ang dating Pangulo ay mayor pa lang, doon nagsimula yung Davao model at kasama siya at siya ang nag-implement ng operation na yan.
ng reward system. Wow. Please like ang ating mga video.